Okay, excuse me. So, magandang balita itong mga nakarang araw, nagsampa na ng panibagong plunder case itong si excuse me, dating Senador Antonio Trillanes. So, maganda ito at hindi siya katulad ng ibang politiko na basta nag-aakusa pero hindi naman nagsasampa ng kaso. Ngayon, anong kagandahan nitong sinampa ni um, dating Senador Antonio Trillanes? Alam nyo yung kay Rodrigo Duterte, di ba na ipadala na ito sa ICC. So hindi pa na yung kanyang interim release. Ilan taon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Edad ba niya 80 plus o 90 na ba, mga ganun. Pero ang tagal ng kasong yan, baka dyan naabutin ng kamatay ng dating Pangulo. So itong kagandahan nitong ang sinampa niya dating Senador Antonio Trillanes na plunder dito sa dalawa, kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ICC na ngayon at ngayon ay kaya Bongo, Senator Bongo ay plunder na walang bail. If the evidence of guilt is strong ayon sa batas, kapag matibay ebidensya, talagang makukulong ang akusado tungkol dyan, no? Ibig sabihin, habang nililitis siya, yung kaso niya, nasa bilangguan siya. Ilang taon na si Bongo, si Janet Napoles nga, di ba? Ang tagal na kulong. Ilan sa mga kaso niya, acquitted siya, pero hindi pa rin makalabas kasi may mga kaso pa siya na grab case. Ilan taon na si Janet Napoles, di ba? Diyan naabuti ng pagiging katandaan dyan sa kanyang kaso. Alam ba, 20 kaso, 20 counts ng grab. Yung iba, na-acquit siya, yung iba na hatulang guilty. So, hanggang Supreme Court pa yon, yung iba pang kaso, nililitis pa. So, hindi na siya makalabas-labas ang bilangguan, di ba? Itong kay Bongo, Senator Bongo plunder, talaga namang malaking problema to kay Senator Bongo kasi kapag lumabas ng resolusyon ng ombudsman, talaga namang makakasuhan si Bongo at madadakip, makukulong. At meron pa siya isang problema sa ICC. Sila ni Senator Bato de la Rosa, no? Baka malapit na raw sila. So, mahirap talaga po ang may kaso, lalo yung mga non-bailable na kaso. Talagang aminin man natin o hindi, talagang problema po yan sa nakakarami. Kahit may pera pa o talagang magiging non-bailable yan, matibay ebidensya sa'yo, magdudusa ka talaga sa kulungan. Ang ganyan nangyari kaya dating Pangulong Erap, si Ejercito Estrada, yung tatay ni Jinggoy, Senator Jinggoy. So ayan, talagang makikita mo si dating Senador Antonio Trillanes, hindi siya nagbibiro at tinutupad niya ang kanyang pangako na magkakaso siya talaga at may ebidensya. So mababa pa itong tatahakin ng kasong yan. Pag natalo si Bongo, nalitis siya, natalo si Bongo sa habang nakakulong siya, natalo siya sa Digang Bayan, Supreme Court pa, pararating pa doon. Mahaba-haba pong kaso yan, mahaba-habang panahon tatahakin. So si Enrile matibay, no? Wala na siyang kaso, acquitted lahat. At ang buhay niya mahaba pa. Kung aabot yung buhay nila katulad kay dating Senador Enrile. So ayan, makikita natin marami kasing ginagawa lang katatawanan yung picture ni dating Senador Antonio Trillanes na inaaresto siya. Hanggang doon na lang po yung mga kumukontra. At may mga batikos pa excuse me. At may mga batikos pa si Bongo na wag malis si Senator Trillanes. At sinagot naman ito kagad-agad ni dating Senador Antonio Trillanes na kung meron daw alam si Senador Bongo
na kanyang pagkakasala, kasuhan din siya. Yun ang hamon ni dating Senador Antonio Trillanes. So ayan, makikita natin na buti may katulad ni Senador Antonio Trillanes na talagang kahit wala na sa pwesto, dating senador, talagang inahabol niya. Totoong sinabi niya, habol niya itong mga bata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang uli. At talagang nagkakaso siya dito sa mga, ayon sa kanya, allegedly nagkasala sa bayan. So, ayan, marami talagang dapat sana dumami mga katulad niya. At sana pag nagsasabi na to si dating Senador Antonio Trillanes, maganda. At ako, naniniwala naman ako hindi naman siya gagawa ng kaso na peking kaso, maprovision lang yung kapwa niya. Palagi ko, sigado na ang mag-decide sa kanyang kaso. Sa kinaso niya kaya dating Senador Bongo. So, hanggang dito lang po muna yung vlog po natin ngayon. Talagang delikado ang ikinasong plunder kaya Senador Bongo at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mukhang mabubulok na sa ICC detention cell. So, hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat.